Buksan mo natin ating Bible. Kung mayroon po kayong Bible on Romans chapter 1. So this would be the second lesson about the book of Romans na atin pong dinidil. Atin po pinag-aaralan. By God's grace, kapag tayo po ay nag-aaral dito, kapag nandito po kami, pag-aaralan po natin yung book of Romans. Okay? So this is, masog na siya agad. Okay? This is the second lesson on the book of Romans. Then, basahin po muna natin verse number 18 hanggang verse number 21. Okay? So, then nyo po sa inyong mga mata. Ay, pipindot siya. Wait lang. Yan. Sabi ng Bible, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened." So ito po yung tatalakayin natin, particularly verses 20 to 21, as we have already discussed yung verses 18 and 19. Ito yung ating talata, verse 20 and verse number 21. But before we go to that, recap lang po tayo sa pinag-aral natin last time. We dealt with the wrath of God. Yung sa verse number 18, diniscuss ko po sa inyo yung kahalagahan or even the truth. Bakit galit ang Diyos? Bakit may puot ang Diyos? At ano yung gagawin niya? So sa Bible, ni-reveal, inihayag yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos. So makikita natin na ang tunay na Diyos, isa lang po siya. Ano po? We do not believe in many gods. Okay? We do not believe even on three gods. There's only one God. Okay? One true and living God. And this God is a consuming fire, even a jealous God. That is why, sa Ten Commandments po, kung aware po tayo doon, or nabasa na natin yun sa Book of Exodus, even sa Deuteronomy, about the Ten Commandments, ang umpisa noon, Morning po. good morning po, sige po. Ang umpisa ng Ten Commandments ay, "Thou shalt have no other gods before me." Thou shalt have no other gods before me. And part of that instruction or command ay dahil ang tao from the beginning serve and worship idols. Naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? And nakakalungkot pero even today, nangyayari po yun. Na ang mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. There is no other God beside the God of the Bible. Sabi na Isaiah 44:6, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last. And beside me, there is no God." So, one thing na kailangan po natin maintindihan, ang Diyos nag-iisa lang. At wala siyang katabi, wala siyang, kumbaga, walang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Okay? But history will tell us of this folly of man or idolatry na sumasamba ang tao sa Diyos-Diyosan which do nothing but mock the Creator. So walang ibang ginagawa kundi, anong ginagawa nito sa Diyos? Minamock siya. Parang binabastos siya. Okay? So man have tasted God's wrath during the time of Noah. Pinakita ko po yung picture na to last time to show the foolishness, to show the debauchery, to show, mga kaibigan, mga kapatid, yung kung paano yung kasalanan ng tao so wicked that God had to drown the whole of mankind, wherein ang naligtas lang ng time ng Noah ay 8 souls found in that ark, and the rest of men during that time, kung milyon man yung tao nun o billion man yung tao nun, during that time, all drowned in the flood. And that reveals the wrath of God towards sin, na ganun po kaseryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan po ay pagsuway sa Kanya. At pagsalangsang o pagtalikod, even pangkontra sa kung sino ang Diyos. Matuwid siya, banal siya, righteous siya, at ang kasalanan ay kontra dun.
So, pagsuway sa Diyos. So, ang epekto nito, sabi dun sa book of Genesis, every living substance was destroyed which was upon the face of the ground. Both man and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. So during the time of Noah, we have the witness of the Bible na ginunaw na ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. One time. And the sign of God na iniwan niya sa tao is the rainbow. To show that He will never again, hindi niya na muling gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. But man is so boastful, mayabang, proud, that man thinks God will never again pour His wrath toward mankind. Pero we are mistaken. Bakit po? Because one day, not through the water, but through the fire. God will once again, minsan pa ang Diyos ay paparusahan niya, ibubuhos niya yung kanyang galit sa sanlibutan, and all that man has erected to himself. Ano po, pagpunta kayo sa mga city, di ba? Mapapansin niyo sa mga city, man's goal is always to be high. To have these massive buildings, talagang tataas. Sa Makati, ang tataas ng mga building. Kahit sa mga ibang lugar, sa China po, kinikwento ng evangelist, no? Na punta siya doon, grabe po. Sobrang advanced ang China. Technologically speaking, pero yung kanilang gobyerno, they're designing it so that hindi parang sila lang. Hindi mo pwedeng i-access kung galing ka sa labas. Dapat nandun ka lang sa kanila. And they are making that government to act as God. Kaya bawal ang Bible doon sa mga Chinese nationals. Talagang kahit po yung mga tirahan nila daw ay alam mo po yung mga apartment na building na siya. So parang may mga ano lang sila doon, kwarto-kwarto or bahay-bahay sila doon at naka-ID. So hindi ka makapasok, wala kang ID. So kaya po, effective talaga sila nung nag-COVID. Bakit? Nung lockdown, literal na lockdown. Hindi ka talaga makakalabas, nilak nila eh. Yung facility, nilak nila yung building. But all of that, mga kaibigan, mga kapatid, man is so ignorant that God will once again pour His wrath on man na isang araw ang earth will be dissolved by flame or itong apoy na ang tutupok sa sanlibutan. Okay? So, God is righteous. No? Man thinks. Iniisip kasi ng tao, malaya siya na gawin kahit anong kanyang gusto, but this is totally wrong. To think that you could just do whatever you want. Hindi. Ako bahala, buhay ko ito. Ano? We are wrong to think that. Because God is angry and will pour out His wrath for the sins of men. Tingnan niyo po yung nangyayari kapag tuloy ang tao sa kasalanan. Forbidding us to speak to the Gentiles in 1 Thessalonians 2:16 that they might be saved to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. At yung galit po ng Diyos sa tao ay dapat po nating maintindihan, may time ang Diyos when He will pour that wrath. Bubuhos niya yung galit niya na yun. This world who mocks God by their sin will be tormented with fire and brimstone. Nakakalungkot. Pero, ngayon, kahit po sa Israel, no? Talagang nagpaparada na sila, yung tinatawag nilang Pride Parade. They're doing that. Even on the Bible, consider that as a holy city. Pero, kahit dun sa lugar na yon, they are displaying a clear mockery against God na diba? They are showing yung kanilang kasalanan. Even on the streets. Talagang hindi na po tinatago. Okay? Hayag na. At di nila alam, one day, this will happen. Kung sino man, on Revelation 14:9, will receive the mark of the beast. Okay? In verse number 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of His indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. So, what I am preaching to you is this truth. Okay? Ang tinuturo ko po
sa biyaya ng Panginoon na gusto ko po ipahatid sa inyo, gusto ko po ipaintindi sa inyo, ay meron pong judgment that is awaiting man. Okay? There's a judgment that awaits man. May kasabihan nga yung tao, diba? Truth hurts. Why? Kasi ang katotohanan po, hindi kanya lalambingin. Truth. Truth is truth. Pag nalaman natin, halimbawa, na yung isa sa ating kamag-anak, na heart attack na lang siya bigla, hindi ka i-comfort nun. Pwedeng wag muna sabihin sa'yo ng kasama mo, asawa mo, kaibigan mo. Hindi muna nila sasabihin sa'yo, pero once you know the truth, inatake si ganto, inatake si Manang, inatake si Manong. Parang kang, ha? Ganun ba? Hindi ka i-comfort ng truth kung sasabihin sa'yo ng truth, what is true? And the only way, no, para ikaw makarecover doon is to accept the truth. Wala ka na may magagawa doon eh. Ang katotohanan, tinatanggap lang po siya. Hindi siya, kumbaga, kung papaniwalaan mo ang kasinungalingan over a truth, wala mangyayari sa atin. But what should happen is that we should believe the truth kasi sabi ng Biblia, that will make you free. At ito po ay katotohanan at gusto ko po maintindihan natin na because we have this idea, ang society at large, even maraming mga tao iniisip nila, God is love. Yes, God is love. But God is also holy. God is also righteous. God is also wrathful towards sin. Ang Diyos na maibigin, that's why He died on the cross so that we need not to go here. Hindi na natin kailangan pumunta dito. But when man reject the truth, but when man do not accept the truth, walang ibang pupuntahan ng tao kundi ang lugar na ito which the Bible calls hell. And later on, the lake of fire. That's the truth. At ano nangyari dyan? The smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Kaya napakahalaga po yung pangangaral ng gospel. That's why we are preaching the gospel of Christ. Kasi walang ibang mensahe walang ibang mensahe na nandito sa sanlibutan that will rescue you out of the wrath of God but the gospel of Jesus Christ. Walang ibang mensahe na kaya kang sagipin, okay? Iahon mula doon sa kasalanan at kapahamakan maliban doon sa pangangaral ng ginawa ni Kristo po para po sa atin. So that's the revelation of the wrath of God. Nire-recap ko lang po kayo sa lesson last time. But also, in-explain ko rin po sa inyo kung sino yung makatatanggap ng wrath of God. Maybe we have already the idea kung sino naka-receive ng puot ng Diyos because those men in the book of Genesis, yung laman ng kanilang puso, kanilang isip was only evil continually. Wala nang ibang, kumbaga lumalabas sa dila nila, nakikita sa actions nila, laman ng kanilang isip sa pagtulog, baon-baon nila sa araw-araw nilang ginagawa. Ang laman o kung titignan mo sila, masabi mo sila, they are wicked. They are wicked. And wickedness is ungodliness, sabi ng Bible. Whoredom and prostitution is wickedness. But today, that is celebrated in the world. Okay? That is celebrated in the world. Nakakalungkot. Idolatry is wickedness. God is not in the thoughts of the wicked. The wicked desireth evil. Yan yung mga makatatanggap nung puot ng Diyos. There are unrighteous judgment. There is no unrighteousness in God. God is always right in all that He does. Tama ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Never pa nagkamali ang Diyos. Because He knows what alit ito po pag ang Diyos nagkamali, hindi na dapat siya Diyos. Because God claims, ang claim ng Diyos, He is righteous. If the righteous God could be wrong, then He is not righteous. If there was ever a time where Christ sinned or where God sinned, hindi na siya magiging Diyos. So, it is impossible for God to sin and it is impossible for God to be wrong. Okay, I was already, binigay ko rin po yung halimbawa na kapag may hinire tayong isang tao, may pinatrabaho tayo something, tapos nangako ka sa kanya, itong babayad ko sa iyo, at di mo yung ginawa, that is
that is unrighteousness. Yung bagay na yan. All unrighteousness is sin according to the Bible. Those who have pleasure in unrighteousness will be damned. And also, those who hold the truth in unrighteousness. Those who know the truth better choose righteousness, else God's wrath. But man's history reveals a wicked proof of its defiance against the holy God, na may kita natin sa history kung paanong ang Diyos hindi siya nagkulang na ipakilala yung sarili niya sa tao. Pero ang tao ay ayaw sa Diyos. Ang tao ay umaayaw, nag-step backward against God. Though they know Him as the Creator, which is the truth, alam ng tao na ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan, they instead turn to created beings and worship them. Diba? Parang hindi po kapani-paniwala na nakilala na nila ang Diyos, pero ang sinamba pa rin nila Diyos-Diyosan. Kasi may reason po dun kung bakit ganun yung ginawa ng tao. So they welcome the wrath of God on them. And lastly, sa ating recap, in-explain ko rin po sa inyo yung dahilan kung bakit merong wrath of God. Had God poured out His wrath on totally ignorant people, we might have a case against injustice. Sinasabi ko lang dito, kung ignorante yung tao sa kung ano yung gusto ng Diyos, di maaring, ba't mo sila hatulan? Wala naman silang ginawang mali. Hindi mo naman in-explain sa kanila na mali yung ginagawa nila. Buti sana kung ganun. Pero mga kapatid, alam ng tao na hindi siya inosente. Man knows that he is not ignorantly innocent. Everyone has enough light God hath given unto them. Kaya kung may question tayo, preacher, paano yung mga taong di nakapakinig, mga nakatira sa mga isla, nakatira sa mga bundok, nakatira sa mga gubat, kahit sino pa sila, they have enough light in them that they are accountable to God. Na sila ay accountable sa Diyos. Because God, hindi po nag-fail ang Diyos. Maybe sa ating rationalization, sa ating pag-iisip, imposible naman yun. Wala Bible naman doon sa lugar na yun. Hindi naman sila nakapakinig. Ang layo-layo ng lugar na yun. Maring sa'yo imposible, pero sa Diyos hindi. God, because sabi na salita ng Diyos, sa John 1 verse 9, tignan niyo po, babasahin ko sa inyo. John chapter 1 verse 9. Because in the Bible, ang sabi niya dito, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Every man. Including na yung mga tao na nandoon sa kasulok-sulukan, kahit nandun pa sila sa Antarctica. Lighteth every man that cometh into the world, for God hath showed it unto them. Therefore, no man can say on that day of judgment na hindi niya alam na totoo ang Diyos o wala siyang ebidensya para sa katotohanan. God will pour down His wrath. And by the way, gusto ko po maintindihan po natin, okay, ang Diyos ang nagliligtas, di po ba? Naintindihan po ba natin that God saves? Ang Diyos ang nagliligtas. Pero hindi po inaalis ng Diyos sa tao yung responsibilidad ng tao. God saves, but man is responsible. Kaya nga may mga command ang Diyos, even sa Old Testament, na sabi niya, hanapin mo ko at matatagpuan mo ako. Seek me, and you shall find me. Bakit? Kasi ang Diyos nandyan lang siya. He is just awaiting man to come to Him. Hinihintay lang ng Diyos na lumapit ang tao. And let me tell you, kung ang tao ay lalapit sa Diyos, ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Hindi unrighteous ang Diyos na gusto mong katotohanan, gusto mong malaman yung totoo, pero ang Diyos, itatago niya pa yung sarili niya. Hindi ganoon ang Diyos. If man desires the truth, God will make sure that that man will receive the truth. Kaya nga po, merong mga missionary na even yung lugar na yon, for example, talagang Diyos-Diyosan yung mga sinasamba nila. May mga tao na tinatawag ng Diyos para pumunta sa lugar na yon. Kasi may mga tao na gustong malaman ang katotohanan sa lugar na yon. At kapag narinig nila yung gospel, ito pala yung katotohanan. Ito pala yung katotohanan. At kapag napaniwalaan nila yung katotohanan, sila po yung masisave. Amen. So, habang hinahanap nila ang Diyos, maaaring di pa sila saved.
habang nagpe-pray pa lang sila, gusto nila o may desire sila sa kanilang puso na sila ay maligtas o malaman nila ang truth, di pa sila saved. Pero once na narinig nila yung gospel na napahayag sa kanila at pinaniwalaan nila yung gospel na yon, they could be saved if they believe. So that includes all of us. There's no one who will receive that wrath for us. So ang wrath of God, in short, dun sa pinag-aralan last week, or last time po, nandito po kami, in short, para sa lahat ang wrath of God. Kung walang hahalili para sa iyo. Kung walang iba na sasalo ng puot ng Diyos maliban sa atin. But thankfully, we know Jesus Christ died for us. Jesus Christ bore the wrath of God for us. So instead na tayo po yung sumalo ng puot ng Diyos, si Kristo na lang yung sumalo ng puot ng Diyos para hindi na tayo ang mag-suffer nun. Pero, ito po, warning, kung ire-reject mo si Kristo, magsasuffer ka pa rin ng wrath of God. The only way to escape the wrath of God is to believe on Christ. Okay? So now, tapos na tayo dun sa recap, ang ating pag-aralan dito sa chapter 1, verse 20 to 21 is about, yung title nito, diba, being without excuse. Na ang tao po talaga walang excuse sa Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin, ay, hindi ko alam, ay, wala naman yan, no? Man is without excuse. Dahil, unang-una, saan tayo may pruweba? Kuya Kaden? From? God's creation. Because there's proof in God's creation. The invisible things from the creation. All visible things, ito po lahat po ng bagay ay naging totoo. Okay? O nakikita nyo, visible and evident. Nagmula lang po yan sa salita ng Diyos. Sinabi niya at nagkaroon. Hebrews chapter 11 verse number 3. Hebrews chapter 11 verse number, dito na pala nilagay ko. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Na yung mga bagay, sabi niya, yung mga bagay na nakikita ay hindi gawa ng mga bagay na hayag. Okay? Kasi, yung mga words po ba natin, nakikita po ba yun? Pag nagsalita ka, nakikita ba yung words? Okay? Hindi nakikita yung words eh. Kasi boses yun, so naririnig siya. Pero, hindi siya kagaya na upuan yan. Lamesa to, laptop to, Bible to, physical things. Not unless, ilagay mo sa libro yung words, at least nakikita mo siya. Pero word in itself do not appear. Ito nga, sabi which do not appear, yet, all things were made out of the word of God. Sinabi lang ng Diyos and it came into existence. Sabi niya, magkaroon ng let there be light. Nagkaroon ng liwanag to. Sinabi niya lang yun. Ganun, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Magkaroon ng mga isda dyan. Nagkaroon ng isda. At imagine nyo po nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga lumalangoy dyan sa tubig, lahat na ng uri ng lumalangoy sa tubig nagkaroon on an instant. Hindi niya, sa knowledge ng Diyos, sa wisdom ng Diyos, hindi niya kinailangan na isipin ng napakatagal kung anong mga uri ng isda yung gusto niyang likhain. Kundi on an instant. Ito na lahat. Nandiyan ang balyena, nandiyan ang dolphin, nandiyan ang mga uri ng isda na kinakain, nandiyan ang mga nakakalason ng mga isda. Lahat, seahorse, lahat na yan. Nandiyan na sila lahat. The worlds were framed by the word of God. The heavens show it the handiwork of God. Bago ko may mapapakita po ako, babasahin ko muna yung Psalm 19 just to show you. Psalm chapter 19 verses 1 to 6. And dito sa Psalm, makikita po natin how God showeth His handiwork in the heavens, sa langit. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech, nor language, where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath He set a tabernacle for the sun, which is as a bridegroom cometh out of his chamber
and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. So sabi ng Bible, pinapakita daw po ng langit, the heavens declare, ang sabi niya, declare the glory of God. So pag tumitingin ka sa kalangitan, may kita mo rin gaano kakaliit eh, gaano kakaliit. Lawak-lawak na. Diba? Pag tumingin ka sa kalangitan, daming stars. And siguro, pag dun sa Olonga po, pag dun sa Subic, di ka makita maraming stars. Bakit? Ang daming noise pollution dun eh. Light pollution. Ang daming usok. Ang daming kung ano-ano. Pero, may mga lugar nga talaga sa Earth na kapag tinignan mo yung talaga mamamangha ka. Wow, sabi mo. Ito, meron sa lugar, ito, I believe sa Iceland to, or dyan sa Europe somewhere. You will just see the Aurora Borealis, yung tawag dyan. Okay, also, meron din tinatawag na Northern Lights. Okay, and dito, di ba, pinapakita yung sunset naman. But all of those combined, every time that we are seeing those things, mamamangha ka eh. Imagine, isabihin ng tao, nagmula lang lahat ng yan sa isang pagsabog. Sumabog daw. Tas billions of years naging tao. Diba para pong nonsense siya. But how could you believe that there is no God when the proof is so vast? Sobrang kumbaga, ano bang kailangan nating i-prove na may Diyos? Dun pa lamang sa realidad na yung mga langit, hindi mo na nga maisip kung paano yan came into being. How could you think that there is no creator? Paano mo iisipin na walang lumikha ng lahat ng mga bagay na yan? Man is a tripart being, having a spirit, soul, and body. Alam po ba natin yun? Kahit nga, di ba? Alam na meron siyang spirito, alam na meron siyang kaluluwa, alam na meron siyang katawan. It is foolishness to think that this complex being called man is a product of accident. Ganito po yun, no? Sa science, tinuturo. Na naggaling daw lahat sa pagsabog, boom. Tapos, billions of years, naging tao. May time na ang tao daw dati, amoeba lang. Germs. Kumbaga, germs, yung 99.99% ng inaano ng safeguard, yun. Yung tao, germs. So, but isipin nyo, itong mga kathanan tao sa kanyang isip, naisip niya na ganun, na galing daw sa ganito, bakit ginagawa ng tao yun? Dahil inire-reject niya lang ang Diyos. Basta hindi ang Diyos, wala akong pakialam sa Diyos. Pero imagine, foolishness. Bakit po? Kuya Kayden, naniniwala ka ba na itong TV na to, may tao na nag-design para magawa yung TV? Naniwala ka? Siyempre, sa factory to ginawa, tama? Pero tao yung nag-design. Tama? Ikaw, kuya, naniwala ka ba na tao ang gumawa nito? Naniwala ka? So, isipin mo, anong mas komplikado? O paano ba sabihin ng komplikado sa mababaw na salita? Ano ang mas... Opo. Ano ang... Naniniwala ka ba na mas matalino ka pa sa TV? Hindi? Hindi ka naniwala? Mas matalino ka, wala namang pakiramdam yung TV, ikaw may pakiramdam ka eh. Ikaw kaya kayo din naniwala ka, mas matalino ka sa TV? Ha? Siyempre, kasi nakaprogram lang naman to, ikaw meron kang intelligence eh. May emotion ka eh, wala naman tong emotion eh. Pwede kang gumawa ng Kaya ba nitong tumakbo? Kaya niya bang tumalon? Kaya niya bang hindi umuwi maghapon para maglaro? Kaya yun. Ikaw lang may kaya nun. Pero, ito, naniwala ka, mas magaling ka pa dito, may taong gumawa. Tas ikaw, hindi ka maniniwala na Diyos ang gumawa sa'yo? At pagsabog ka ng galing? Kahit po lahat ng parts ng TV nasa isang lugar, tapos may pagsabog, anong tsansa na magiging TV siya? Mula sa pagsabog. Kunyari, dinamita, pinasabugan mo na dinamita yung factory ng TV, paano magiging TV yun? Magkakalasog-lasog yung mga parts, hindi magiging ano yun. Pero yun ang tinuturo ng science daw.
that everything came from an explosion, tas naging tao. Which is, according to the Bible, foolishness. Foolishness. The fool hath said in his heart, there is no God. Clearly seen, hayag, maliwanag po, kitang-kita. The eternal power of God cannot be denied. Hindi kayang i-deny ng tao na ang lahat ng mga bagay ay makita natin kapangyarihan ng Diyos kung bakit merong ganito. Amen. Kapangyarihan ng Diyos. Chemistry, kahit ano pong pag-aaralan nyo, chemistry, physics, astronomy, biology, pangalanan ninyo lahat, zoology, botany, kung anong gusto nyo aralin. Ang lahat sinisigaw order and intelligent design. Sabihin mo na nga lang yung lamok eh. Akala po natin yung lamok simple lang. Tignan mo sa microscope yung itsura ng lamok. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Yung mga hayop, ginawa ng Diyos na ganyan. Isipin nyo kung yung elepante may pakpak. Dadapuan ka sa bahay mo. Pisat yung bahay mo. Oh, diba? May order lahat. Bakit? Kasi may Diyos na lumikha. Bakit yung aso ganyan? Bakit yung pusa ganyan? Kasi may Diyos na lumikha sa kanila. At nilagyan ng Diyos ng nature. Yung mga lahat ng mga bagay na yan. Kaya po, ang seed. Kaya nyo po, kahit dun na lang tayo sa mga butil. Sa mga seed. Buto. Ang buto ng mangga, kailanman hindi magtutubo ng puno ng saging. Tama? Ang buto ng santol, kailanman hindi magiging pineapple. Bakit? Kasi nasa nature na ng buto yun. Kung ano ang buto, yun ang magiging puno. Bakit ganun? Kasi may Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon, ano? Buti po ganun. Alam natin na kapag mag-asawa, lalaki at babae, ang kakalabasan tao. Ina-expect mo ba? Hindi, tiyanak yan. Paglabas. Hindi, expected mo na yun. Bakit? Nature. You expect it from nature na what is the source, ano ang ulo o ano ang puno, yun ang bunga. Because that is nature. Kahit saan po tayo mag-aral, chemistry, lahat yan, pag-aralan mo, lahat ang makikita mo sa kanila, lahat ito ordered and lahat ito designed. Because there is a God who made all things. May Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. That is why there are laws in place in the universe. Those laws are placed by God so that there will be order in everything. You cannot break the law of gravity. Nyari, Kuya Kayden, pupunta ka doon sa 3rd floor. Sabihin mo, hindi ako naniniwala na mahuhulog ako dito. Pag tumalon ka doon, pisat ka. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, malakas ako. Bakit hindi mo kayang i-break yon? Because may laws. What goes up, goes down. That's the law dito sa ating, sa sanlibutan. Ano mang ibato mo, di ba? Pag binato mo yung bola, asahan mo, babagsak. Ibato mo paper plane, asahan mo, kahit malayo pa hindi pa rin niya, bababa pa rin siya. What goes up, goes down. Laws yun. Sino naglagay nun? Ang Diyos. God puts everything in order and in place. Man understood that God created everything. That is why it is inherent to man to be superstitious. Diba? Ayaw ng mga tao maniwala sa God of the Bible, pero superstitious naman. Ang dami namang pinaniniwalaan, mga no? Pamahiin ba? Ang dami, superstitious. Bakit? Kasi ang tao may spirit, ang tao may soul, ang tao is spiritual. Though, kaya lang, ang diablo, pwede siyang maagaw sa tama. However, the Bible will shed light why man rejects the knowledge of God. But sufficient to say for now that creation alone proves God, eternal power, and Godhead. So, pinuprove ng creation. Nawa po, kumbinsido tayo. Hindi talaga pwede na walang gumawa sa lahat ng bagay. Hindi talaga pwede. Walang matalinong tao ang sasabihin na ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng pagsabog lang. O walang cause. And by the way, ito po gusto ko sabihin, anong basehan mo ng tama at mali kung walang Diyos? What is your basis of right and wrong?
Kuya Kaden, tama ba magsinungaling? Bakit mo nasabing hindi tama magsinungaling? Saan mo nakuha yun? Maring tinuro sa'yo ni papa mo, maring tinuro sa'yo ni mama mo, di ba? Pero ultimately, saan yung source ng right and wrong? Paano mo masasabi na isang bagay tama? Paano mo masasabi na isang bagay mali? Right and wrong should have a right foundation. At ano yung pundasyon na yun? Biblia. At ano po ba ang Biblia? Salita ng Diyos. Otherwise, kung wala tayong basehan ng tama at mali, kahit anong gustuhin natin, tama. Tama baga naman, Kuya Kaden, na napagtripan lang kita at sinuntok-suntok kita. Tama kaya yun? Hindi yun tama. Bakit? Bakit hindi yun tama? Kasi hindi tamang manakit. At saan ko natutunan na hindi tama manakit? Sa Biblia. Na ang Diyos, lahat tayo nilikha sa imahe ng Diyos. The image of God. And therefore, bawat tao, ang dapat, pag-ibig nga dapat hindi hate. However, ang tao, pag lumayo siya sa Biblia, nawawala na yung sense, ano ba ang tama, ano ba ang mali? Nawawala. Akala ng tao, okay lang lahat ng gagawin. Hindi po. May tama at may mali. May kasalanan at mayroong katuwiran. Now, makita natin pangalawa, hindi po tayo magtatagal, yung pruweba naman from man's choice. Nakita natin yung pruweba na walang excuse yung tao kasi sa nilikha ng Diyos. Pangalawa, may kita natin yung pruweba sa choice ng tao. Ano ba yung choice ng tao? Na sa tao, may kita natin, hindi niya niluwalhati ang Diyos, though nakilala niya na ang Diyos. God will not share His glory to another. Yan po ay maliwanag sa Biblia. Di niya isi-share His glory, isi-share niya sa iba. God alone is worthy to receive glory. Siya lang yung karapat-dapat na makatanggap ng kalwalhatian. But sinful man would not give God the glory due to His name. Man's irreverence, ungodliness, and blasphemy against God have a just recompense. Iniisip natin, okay lang lahat ng ginagawa ng tao, pero hindi po. One day, napag-aralan natin, the wrath of God will be poured. One day, lahat babayaran, pagbabayaran nila lahat ng ginawa nila laban sa Diyos. At ito pong gusto kong maintindihan natin mula sa choice of man. Instead, anong ginawa ng tao? Hindi siya nagpasalamat sa Diyos. Sipin mo, binigay sa iyo ng Diyos, hinayaan tayo ng Diyos mabuhay sa mundo na siyang gumawa. Hinayaan tayo ng Diyos na mabuhay sa mundo na lahat ng mga bagay dito siyang lumikha at i-enjoy mo lang. Paghirapan mo pero at the same time ma-enjoy mo. Amen. Pero ang tao hindi siya naging mapagpasalamat. Naging ungrateful siya. Kaya mga bata, isa sa pinakamagandang ugali na matututunan natin, nagiging mapagpasalamat tayo lagi. Thank you po, salamat po, at hindi tayo magiging, kumbaga, tinitake for granted natin or iniisip natin, deserve natin yung mga bagay-bagay. Hindi. Thankful lang dapat tayo lagi. Thank you po, mama. Thank you po, papa. Thank you po, ate. Thank you po, kuya. Salamat po. Thank you po. Dapat lagi yan laman ng bibig nyo. Okay? Hindi pagsasagot sa magulang, hindi pagsisinungaling, hindi pagmumura. Ang laman ng bibig ay pagpapasalamat. Mama, thank you po. May pagkain po tayo ngayon. Papa, thank you po. Meron po ako merienda. Ma, yung 5 ko. Yung 10 ko. Yung 20 ko. Hindi. Dapat nagpapasalamat. Bakit? Kasi yun dapat ang tao, grateful, thankful lang tayo dahil hindi naman natin deserve lahat Sabi nga ng Biblia, hubad kang lumabas sa sinapupunan ng iyong ina, hubad kang babalik. Naked came I of my mother's womb and naked shall I return. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So, one of man's oldest sins is unthankfulness. Yan isa sa mga pinaka-unang kasalanan ng tao, hindi siya naging mapagpasalamat. Isipin mo, sabi ng Diyos kay Adan, lahat ng mga nakikita mo dyan pwede mong kainin, maliban lang yung isa. Di ba? Lahat naman pwede niya kainin Isa lang naman yung sabi ng Diyos, wag mong kakainin Pero anong nangyari? Kinain pa rin. Kinain pa rin. Man's thinking are littered with selfishness, pleasure, and indulgence according to each one's lust even today. Ito yung mga kataga po, ano bang magpapasaya sa akin?
Buhay ko to. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko. Malaya ako na gawin ko anong gusto ko. Human thinking yun. Human thinking yun. Thinking that the ultimate na nagde-decide sa buhay mo, although yes, may responsibility tayo, pero lagi nating tatandaan, one day we will be judge of God. Isang araw tayo ay hahatulan ng Diyos. Haharap tayo sa Diyos. Kaya wag natin sabihin na, malaya akong gawin kahit anong gusto ko. Sige, malaya kang gawin kahit anong gusto mo. But there is a time, there's a day of judgment, there's a day of reckoning, at lahat ng mga bagay, hatulan ng Diyos. Mga tao. Sinful man is not delighted with God's holiness and righteousness. That is why you have these people who shove their fist against God by their degenerative acts and misplaced passion. Pride parades, idolatrous procession. Isipin yung tao, no? Ang dami, mahilig sa mga prosesyon, mahilig sa mga ganyan. Pero ang buhay, continue. Nung pinaread si, Apo. sinasabi nilang San Nazareno. Sipin mo, ang iniisip po nila, doon nga sa Manila yun, madampian mo lang ng panyo. Parang magmimilagro daw po. Ba't di mo gawin kapag hindi January? Puntahan mo siya habang nakatago siya doon. Pag February, pag March. Pero ba't January kailangan gawin? Superstition. Tradition. Okay? Nakakalungkot. Religion is accepted because it appeals to the flesh, but fails to convict men of their sinfulness, which thing man hates. Ano yung tao? Ganito po ang tao eh. Sige, okay lang kahit ano sa akin, anong paniwalaan, okay lang sa akin, wag mo lang akong babaguhin. Basta mananatili ako kung anong gusto ko ako. Okay yan! Magsimba-simba tayo, okay yan! Magsamba-samba tayo, okay yan lahat! Basta wag na wag mo akong babaguhin. Yun ang ayaw ng tao. Ayaw ng taong pakialaman siya. Okay lang sa tao sumamba, okay lang sa tao kumanta, okay lang sa tao na parang maging relihiyoso. Pero ayaw ng tao magpabago sa Diyos. Yan ang problema sa tao. Lastly, the proof from historical consequence. Nakita natin yung proof sa creation. Nakita natin yung proof sa pagpili ng tao. Tingnan natin yung consequence. Ito yung nangyari na po sa tao. Malapit na po tayo magtapos. Became vain in their imagination. Evil imagination. An heart that deviseth wicked imagination. Refusal to hear the word of God is caused by the imagination of evil people. Ito, babasahin ko po sa inyo. Jeremiah 13 verse 10. Ang sabi ng Bible, Jeremiah 13 verse 10. These evil people which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, to serve them and to worship them, shall even be as this girdle which is good for nothing. Isa rin pala sa pagiging part ng karakteristik ng isang evil people, according to the Bible, masamang tao, ay hindi pakikinig sa salita ng Diyos. When those people would not hear the words of God. It is a high thing that exalts itself against the knowledge of God. Life without God is vanity. Nakakalungkot man pong sabihin, pero yun po ang totoo. Masarap po ang buhay, masaya po ang buhay, basta may Diyos. At naniniwala ka sa tunay na Diyos. Pero kung ikaw ay walang Diyos sa iyong buhay, wala pong kabuluhan ng buhay. Because at the end of the day, kahit gaano ka-noble yung buhay natin, kahit anong tulong ang nagawa mo sa sanlibutan, kung hindi mo nakilala si Kristo Jesus, kapahamakan ang iyong pupuntahan. That's the truth of the Word of God. Everything that you are doing and building together with your life could vanish unexpectedly. James chapter 4 verse 14, ano man pong ginagawa natin, ano man pagsisikap natin sa buhay, alam natin ang fact of life that everything and anything could vanish lang. Sabi niya, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yun ang buhay, hindi natin alam, para lang siyang vapor, para lang siyang usok, para lang siyang yan lang. Ano ang usok, makikita mo ngayon, pero mamaya wala na. Yan ang buhay. At ang tao na walang Diyos, ganyan lang talaga ang buhay. When man forgets about his origin, he will live a life of ignorance and vanity.
Pag di natin naunawaan kung saan tayo nagmula, na tayo nilikha ng Diyos, ang ipapamuhay natin ay buhay na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. How could you fulfill your purpose if you do not know where you came from? Kung saan ka galing. At tayo ay nanggaling sa isang buhay na Diyos. At what is the effect? What is the consequence? Their foolish heart was darkened. In Ephesians, the Gentile heart is blinded. Man did not reject God for intellectual reason, but for moral reasons. Totoo, kaya naman nire-reject ng tao. Ito po, katotohanan na. Kaya nire-reject ng tao si Kristo. Hindi naman dahil di nila mapatunayan na totoo si Kristo. Hindi naman yun yung dahilan eh. Alam kasi nila, totoo naman si Kristo eh. Bakit nila nire-reject si Kristo? Ayaw talaga nilang mapakialaman sila ng Diyos. That's the ultimate reason. Because man do not want na yung kanyang kasalanan ma-expose. Do not want na yung kanyang kasalanan ay sabihin na mali, na mapakita sa kanya yung kanyang buhay na hindi tama. So, yun yung ayaw na ayaw niya kay Kristo. Ayaw na ayaw ng tao sa Diyos. Sige, okay lang sa akin. Pagawa mo kahit na ano, wag mo lang babaguhin ako. Yan ang problema ng tao. Man do not want God's righteousness ruling his way of life, but wanted depravity and sin instead. And probably the reason why you still reject Christ and His Word, because you are walking in the vanity of your mind and deceived by it. Ito po yung pakiusap namin. Ito po yung reason why we are still coming, we are still studying the Word of God. And I hope maintindihan nyo po yung burden as a preacher na nanggaling sa salita ng Diyos. Nandito po kami para ipangaral yung katotohanan ni Kristo. So that you will be saved. Na makikilala nyo po siya bilang inyo ring tagapagligtas. Wala po kami ibang agenda dito. Di po tayo nagpapayaman dito. This is an act of love. Kasi ang Panginoon din po yung nagligtas sa amin para makarating kami dito at i-share sa inyo yung good news of Jesus Christ. Kasi yun lang yung tanging paraan para hindi tayo mapahamak at ang ating kaluluwa ay masalba. Unang-una sa wrath of God. Di na tayo magsasuffer doon. Pangalawa, from sin. Na hindi na tayo mamuhay kontra sa Diyos. Pero unang-una, yun muna, maligtas tayo so that we will not suffer the wrath of God. At ayaw po namin, anyone, kahit, I believe, even our worst enemies, hindi mo gugustuhin na mapunta sa impyerno kapag naintindihan mo kung gaano ka masalimuot sa impyerno. You do not want even your enemies to go there. How much more yung families, relatives na hindi pa nakakilala kay Kristo, how much more our desire to let them know that they need Jesus Christ kasi si Kristo lang yung makapagligtas sa atin. That is why the preaching of the gospel is important. It shines the light toward the darkness in your heart and mind. Diba? Wala po naman. We're not preaching something here that is not found in the Word of God or is not in the Word of God. But we preach Christ crucified kasi siya lang pong tagapagligtas. You have to accept that you are in darkness. That the only way to escape that darkness is through the light of the gospel of Christ. God made all of us for a reason. And going to hell is not what He intends for man. Kailangan po natin maintindihan yun. Mapupuntahan tao sa impyerno pero hindi gusto ng Diyos na mapuntahan tao sa impyerno. Kaya si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan. God wants man to glory Him and be thankful for Him and enjoy the benefits of His creation. Believe on the Lord Jesus Christ to receive eternal salvation and enjoy life henceforth. Tayo po'y manalangin. Father, thank you so much sa patience na binigay niyo po sa bawat isa sa pakikinig. Thank you po sa mga tao na patuloy pupunta. At I pray that they desire to know the truth. Na sila po mismo magkaroon ng burden sa kanilang mga puso. That they want the truth. So that we will not walk in the vanity of our minds. Na hindi lang kami magsayang ng buhay namin. Bagkus malaman po namin yung intention nyo. Bakit nyo po kami nilikha in the first place. Father, save the souls of these people. Paunawan nyo po sa kanila their need of the Savior. How, kung papaanong bawat isa sa amin, we will be on the wrath of God. Pero salamat dahil namatay ka doon sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. I pray
na walang sino man dito nakakapakinig ng preaching na kailangan pang mapapahamak. Pagkos they themselves believe on the Lord Jesus Christ bilang tagapagligtas po nila. Kayo na nga po mag-convict, Father. What I could not do is to save them. But I could warn them. I could preach to them. I pray na sila po ay makonvict and I pray na sila po ay mag-believe. In Christ's most precious name, amen and amen. Thank you po.